Sa panimula, si Kim Woo-jin ay iniwan at tinuring na isang mabangis na hayop mula pa sa kanyang pagsilang. Ipinahayag niya ang kanyang kawalan ng pag-asa at galit sa mundo. Dahil dito pinili niyang maging mag-isa sa lahat ng kanyang mga layunin at walang pinagkakatiwalaang tao. Ika-1 ng Enero taong 2020. Ang mundo ay biglang nagbago at naging parang isang game. Nagsimulang magkaroon ng mga dungeon at mula dito ay nagpakita at lumabas ang mga halimaw. Dahil rin dito nawasak ang mga lungsod at nagdulot ng kapahamakan at pagkasawi ng mga tao. Lumitaw din ang mga nilalang sa kaanyuan ng isang halimaw na animoy isang Diyos at nagpakilala bilang isang halo. At nagbigay sa iilang mga tao ng abilidad at kapangyarihan. Ang mga napagkalooban lamang ng abilidad at kapangyarihan ang may kakayahan na sirain ang mga dungeon para maging isang awaken at isang player. Sa pag-akala ng lahat na ang mga nabiyayaan ng abilidad at kapangyarihan ang makapagliligtas sa mundo ay nagkamali sila. Dahil ang mga ito ay mas piniling samantalahin ang kalamidad at kaguluhan na nangyayari sa mundo para magpayaman. Dahil din dito naging usapin sa mga tao ang nalalapit na tuluyang pagkasira ng mundo. Ngunit para kay Kim Woo-jin kahit nagbago ang mundo ito peren ang dating mundo na alam niya kung saan ay wala siyang pinagkakatiwalaang tao. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Lee Se-jun, isa sa 7 top players. Ang bayani na pinili ng taga-ani ng banal na liwanag. Ang pinakamalakas na player sa lahat. Ipinagtatanggol niya ang mga mahihina laban sa mga halimaw ng walang hinihiling na kapalit. At ayon kay Lee Se-jun ay papatayin niya ang huling boss para matapos na ang game at mailigtas ang mundo. Unti-unting nagsama-sama ang mga bayani na gustong iligtas ang mundo. Dito ay nabuo ang Mesha Guild. Sa unang pagkakataon ay nakilala ni Kim Woo-jin ang kauna-unahang tao na pagkakatiwalaan at susundan niya kasama ang buong Mesha Guild. Sa pag-akala na maaari na niyang baguhin ang mundo ay nagkamali siya. Nang tunguhin nila ang dungeon kung nasaan ang panghuling boss ay sinabi niya sa kanyang master na si Lee Se-jun na, "Master ngayon ay ito na ang huli nating pakikipaglaban." Ay sumagot naman ito sa kanya ng, "Ang huling laban. Tama ka maaaring ito na ang huling laban para sa iyo Kim Woo-jin." Agad nagtaka si Kim Woo-jin sa mga sinabi nito. At bigla inundayan siya nito ng isang saksak sa kanyang tiyan habang nagpapasalamat at sinabing pinapahalagahan niya ang mga nagawa ni Kim Woo-jin para makarating siya sa dulo. At dahil sa sugat na natamo ay na-activate ang Balmang scores at nabawasan ang kanyang resistance at protection ng 70%. Habang nanghihina ay tinanong niya kung pinagplanuhan ba nila ito at bakit nila yun ginawa sa kanya, biglang dumating si Park Shin-hye. At sumagot ito ng, "Kapag natapos ang laro mawawala na ang lahat. Ang mga prestahiyong gamit, mga dungeon at mga halimaw. Pag nawala umano ang lahat ng iyon ay mawawala na din ang dahilan ng mga tao para sumunod sa kanila." Dito ay dahan-dahan na intindihan ni Kim Woo-jin ang totoong layunin ng mga ito at yun ay pagmamanipula sa mga tao. Habang isinisigaw ang pangalan ni Lee Se-jun ay ang pagsuka niya ng dugo dahil sa pagkalat ng lason sa kanyang katawa. Habang si Park Shin-hye ay nagpakita ng pagkagalak ay pinupuri ang Balmang poison na di umano'y sa pagkakasaksak nito ay unti-unti din yumiepekto ang lason nito. Dagdag pa nito na sa iba ay sapat na ang Heavenly Viper's poison. Dito ay naisip ni Kim Woo-jin ang kanilang mga kasama. Ang mga taong nagtiwala sa kanilang iligtas ang mundo. At nagsalita si Kim Woo-jin. "Papatayin niyo din sila ng dahil lang sa naabala nila ang plano ng mga ito." Sumagot naman si Park Shin-hye na, "Matalino ka din pala." At ipinahayag din ito dahil sa kakapatay ng Dragon Hunter, Sage at Immortal King Johan Jork ay makokontrol na nila ang mundo sa paraang gusto nila habang unti-unting nawawala ng buhay ay naisip niya wala talaga siyang dapat pagkatiwalaan. Thanks for watching. Please like, subscribe and follow for more videos.